Talaga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Talaga Home Depot, where the real ones win. Talaga Home Depot, where the real ones win. Talaga Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Talaga Home Depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mo-tama. Alo pag-wine na nag-alala mo, tama mo to ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and store, lamin choice mo, walang sa gabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Mas better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Tama ang satoy ang mga orasan, mga kaibigan. We have 9 minutes after 10 in the morning. Magandang madlang people, umaga sa inyong lahat.
Kumusta po ang lahat, mga kaibigan? Kumusta po kayo? Sa nagdaang magdamag. Naramdaman po natin lahat siguro yung malakas na hagupit ng hangin. Siguro kung may kasamang ulan, bagyo na talaga. Pero salamat pa rin kay Lord. Dahil po ligtas tayo. Humina na si Inday. Inday ng buhay ko. Balis ka na sa Pilipinas. Huwag si Inday, Sara. Ay, nako. Mga kaibigan, live tayo dito sa ABN Today. Medyo maaga-aga po tayo, ha? Dahil wala po yung magpo-programa sa oras na ito. Sabi ng aming IT technician, sayang naman Master Polly, upuan mo na yan. Ay mamaya-maya pa sana ako, nagpapauring halo sana ta. Galing pa lang sa biyahe. Sabi ko, pahit lugod! Ang importante, nandyan kayo, baka kaibigan na, may kasama po kami rito. Siyempre kami po ay nasa ABN, Alejandro Broadcasting Network. Okay? Ayan o, ang aming station ay masusumbukan dito po sa Washington Drive, Barangay Bagong Bayan, Legazpi. Ang aming landmark para madali po ninyo kaming makita. Medyo malapit lang kami sa Barangay Hall. Okay? At kalinyada po kami ng papuntang Astrodome. Umbok namin po ang City Hall. In fact, dito po sa aming location sa istasyon po namin, pag tumayo ka sa baba, sa labas, tanaw mo na po ang City Hall ng Legazpi. So may may idea kayo kung nasaan kami. Kung gusto po ninyong makita at madalaw ang aming himpilan, pwede po. Mayroon po kaming napakalaking billboard sa labas. Alejandro Broadcasting Network. Siyempre po, ang Alejandro Broadcasting Network ay napapanood po sa YouTube. Napapanood kami sa Facebook. Kaya yung mga hindi pa po naka-subscribe po dyan, hindi pa po nakapano sa amin, please, hanapin nyo lang po yung EBN. Hindi po yan EBN, CBN. EBN TV po ito, ha? Hindi po ito vlogger, ha? Hindi ito vlog. At ang himpilan po kita ay member po ng Alcuba, Albay Legazpi Online Broadcaster Association. Siyempre po, ito po ay pinamamahalaan ng aming general manager. Sorry, umiigab tayo, ha? Si Sir G. Sir G. Alianza. At nariyan po rin po mga kaibigan si Ma'am Maricel Nato. Siyempre, wala naman akong ibang kasama rito sa aming studio. Ang aming IT expert technician, no other than tawag namin si Kuya Jonathan, Kuya Ata. Sa mga suki po ng ABN, sa mapagpalang yumaga, ngayon ay araw na naman ng Biyernes. Patapos na naman po yung isang linggo. Isang linggong pag-ibig ni Imelda Papen. Diba? At ano na po tayo ngayon? Pizza 9. Tama? 9 ba? Tama, 9. Bukas 10. Monday 11. Okay, sige. Kita nyo, bilis baga, di ba? Napapansin nyo pang bilis lang panahon? Ay, nako, sandali lang. Mayroon mga text dito. Okay. Okay, sige. So, bago po ang lahat, kami po ay nagnanalangin na kayo'y nasa mabuting kalagayan, walang aray-aray sa buhay, siyempre, masaya at ano pa,
makasurvive. Ako po si Master Paulie, dito sa programang Diretsahan. Alam niyo po, ayan ang aking paborito, ha? Wala tayong paligoy-ligoy. Prangka ba, kumbaga? Diba? Diretsahan. Basta tama. Fight! Pero pag kayo po ay sumasalungat sa mga katotohanan, yan po ang dinadaanan ng programa na Diretsahan. Sige po, pwede kayong mag-chat para po mabasa natin yung mga greetings po ninyo, yung mga pang shoutout po ninyo dyan. Mamaya-maya babati tayo sa ilang mga siyempre yung mga viewers po natin. Okay? Sa buong probinsya ng Albay, mula una at pangalawa at pangatlong distrito, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa 720 na barangay sa buong Albay, isang mapagpalang yumaga sa inyo. Sa tatlong lungsod, Tabaco, Legazpi at Ligao, mapagpalang yumaga sa ating mga lokal na opisyal tulad ng mayor, vice mayor, mga city councilor. Magandang yumaga po. Sa ating probinsya ng Albay, headed by Honorable Noel Rosal, isang mapagpalang umaga, gobernador, ang masipag na gobernador ng ating lalawigan. Sa ating butihing mayor ng Legazpi, ang batang-bata at palangiti na walang iba si Honorable Mayor, City Mayor Sam Ismael. Mapagpalang umaga din sa mga estudyante, mga propesor, drivers, barangay tanod, mga magsasaka. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ating pong batiin dyan po sa Tiwi Albay, ang Carlito Acuña's family. Yan po ay si Sir Carlito Acuña, Ma'am Leti Acuña, dyan po sa Barangay Libho ng Tiwi Albay. Bati din natin mga kaibigan na si Kapitan Jun, yan din po sa Tiwi. Malapit na rin po sa susunod na buwan, Diyan naman po makakapokus ang celebration, yung tinatawag na Kurun Festival. Bati natin dyan sa Malinaw, July, sila naman po ay magsiselebrate ng Malinaw o Alinaw Festival. Pero patipid ng patipid, 3 araw lang daw po ang okasyon. Walang masyadong magarbong programa today ang mga LGU sapagkat yan po ay ipinagbabawal muna ng kataas-taasan. Okay? Para daw po magkaroon ng pagtitipid sa gitna ng ating tinatawag na ano ba ito problema sa kahirapan. Sukat kaya? Sukat? So inaamin natin na ang Pilipinas talaga ay dumadanas ng kahirapan. Dahil dati-dati, pag may mga okasyon, itong Legazpi, bantog sa tinatawag na, Ibalon Festival. Maalala ko noong panahon na nandito pa si Vice Governor, Vice Mayor ngayon sa Tabaco, si Glinda Ongbungao. Siya po ang umahawak ng tourism dito sa Legazpi. Naku, bungga talaga ang okasyon ng halos 1 month. Ang dami-daming activities dito.
Pero yun po ay pansamantala mo ng inoktaba. Wala masyado, hindi masyadong pinukusan niya. Ganon din ho sa iba't ibang bayan. Kaya nung mag-celebrate po yung Tabaco City ng Tabak Festival, wala din. Wala din hindi rin masyadong makulay. Dahil wala yung mga tinatawag na mga highlights na hinaabangan ng mga tagapanood at mga First District ng bayan. Lalo yung mga pageant na yon, wala po yan. Wala po sa Tabak Festival, wala din po sa Alinaw, wala din po sa Coron, wala din po dyan sa, ano tawag yan, sa Bakakayong, ano yun dyan sa kanila? Karagumoy. Sa Santo Domingo, Sarungbanggi. Wala po yan sa First District ng Albay. Kaya yung Malinaw, July po ang pista dyan, 26. Sa pag-uusap po ni Mayor at ng kanyang mga cabinet members, kumbaga, pinaliwanag niya na tayo ay re-reprimand, magtitipid lang tayo ng mga programa. Okay? Ganon din po yung Lubid Festival dyan po sa Malilipon. Mauuna po yan kasi ang piyesta dyan, mga kaibigan, ay 15, 16. Pero wala din po tayong makikitang masyadong magarbo dyan. Dahil ang sabi, yung mga pera na igagasto sa mga ganun event, ida-divert na lang, itutulong na lang daw sa ating mga kababayan. Saloobin nyo tungkol dyan? Sabi nga ni Mayor, nagsasaya tayo dito, masayang nagpapabungga-bungga tayo dito sa City Hall. Tapos, yung ibang mga kababayan natin, walang pagsaing, pangsaing, walang pagkain. Maganda rin yung idea, no? Pero bakit ngayon lang natin naisipan yan? Ayan ba ay forever na? Yeah? Kasi yung pera ng bayan ay hindi pa po na ibabalik. Nasa kamay pa po ng mga magnanakaw na matulisan. Wala man makin mo, 1.6 trillion ang nawala sa kaba ng yaman ng Pilipinas. Pinangsugal lang ni Alcantara, pinangsugal lang ni Hernandez. Yun. Kinuha lang ng mga malitagang gang. Diba? Nagruruso ako. Alam. Kaya po gano'n, no? Mga kaibigan. Kumusta po si Vice Mayor Abner Cargullo? Yan sa Malinaw, Albay. Kumusta rin po yung aking mga kasamahan dyan sa Barangay Tuling. Ang Barangay Tuling po, headed by mga Kapitan Matthew Aribalo. Magandang araw din po kay Secretary D. Serrano. Sa mga kasamahan po na Bram ng Malinaw, basketball referee, lahat kayo ay aking binabati. So kita-kita tayo mamaya dyan sa ating workout gabi. Yan po sa cover court ng Labni. Okay? Pagaling yung may mga karamdaman, ha? Hoy, Brother Rippy, kumusta ka na? Si Brother Rippy po ay ating kapatiran dyan sa Tabaco City, nag-message sa ating kahapon. Nakakumpain po sa hospital. Hindi po natin nabisita si Brother Rippy. Pero praying na lang, kapatid. Get Wilson na lang, ha? Magpagaling ka. Magandang umaga po. Dyan kay Brother Mike. Magandang umaga po dyan po sa mga taga San Lorenzo. Yan po sa pamilya ni Siga, Ma'am Carol Siga, board member, at si dating board member Victor Siga Jr. Uy, nakakalimutan ko palang batiin dyan si my big brother Benji Rosal. Nakakalimutan ko palang batiin. Basta po, kapatid, siyempre si
former City Councilor July Asada na pamayo po kang provincial barangay affair dyan po sa Tabaco City. Okay, dyan po, Degdi sa Legazpi, sa Gabos na Kaantabay, maray na aga, sa mga yaon po sa kataniming probinsya, Camarines Sur, Camarines Norte, Catlanduanes, Masbati, at Sorsogon. Brother Bing, kumusta na dyan sa Ligmanan? Pastor Guillaume, kumusta lang po tabi? Oy, balikan ko si Pastoral Lilia Bresuela, dyan po sa Tabaco. Okay? Sino pa ba? Okay. Ang Kumilik Malinaw, magandang haao yung dyan kay Alan kay Kuya Alan, kinalayo. Dyan sa Kumilik Malinaw, sila'y nakatutok at naghahanda. Actually, nag-week na lang sila sa September para po doon sa pag-umpisa ng filing ng mga magkakandidato. Okay, kung ikaw ay nakikinig sa akin at tune in na kaibigan po, bro, sir na June Breva Jr., ang tanong sa akin ay, sir, pwede po bang daanan iyan? Ano ni? Pwede po bang daanan iyan? Ano di? Broadcast summary ng sa PEB, sabi po ni Sir G, naka-ready na. What time? Isa yung, hindi ako ang kausap dito. Hindi ako ang kausap. Management ng ABN. Ano yung sabi ko kanina? Kalimutan ko na tuloy. Yung may mga birthday po ngayon ay happy birthday na lang po sa inyo lahat. No? Sabi ko pala, nakalimutan ko si June Breva Jr. Tanong-tanong kasi ito sa akin, ano nga Sir Polly? Tuloy talagang kaya ang eleksyon. Masasabi ko lang sa imutugang, Sir, sa sakuyang pagkakaram, tuloy. Ano po? Dahil ka magparahura date. I-prepare mo na lang sa diri mo dahil tuloy ang eleksyon. Good luck na lang sa imo. Siyempre dyan po kay Ate Leonor sa Bangkilingan, bakong Bangkilingan, Kormidal yan, Kormidal. Saka si Sir Putol. Always yan, kaway-kaway naman po kayo dyan, Ate Lula, Kuya, sa mga paraluto, mga paraluto sa Itel, Putol Itiri, sa Kormidal. Ay, friend, JM Nonato, kumusta ka? Okay, si Pamela Marquez dyan po sa Bulacan. Kumusta ko kayo dyan, Dyan sa Bulacan. At yung aking kapatid sa clan, kumusta na? Hindi na nagpapaiwati yung kapatid ko. Yung kapatid ko dyan sa Laguna, sa Kabuyaw. Sino pa? Yan, napasa ko na, friend, yung iyong message sa akin. GM Nonato. Okay. Sumisikat ka. Oy, by the way, baka ko makalimutan, again, ina-announce ko dito yung gustong makaabil ng pinamimigay kong Bible na Old and New Testament dito sa himpilan ng IBN. Yung gusto lang. Sabi niya, kapatid, alam mo na bro, hirap nag-a-announce ka na, pamimigay mo na lang. Ang hirap kunin, ang hirap na mag-reply ng mga tao talaga. Pero siguro kung iba yung pamimigay mo yan, baka pag-aagawan ka, baka pag-aagawan yan. Baka sasabihin nila, uy, kulang to. Di ba? Ang hirap i-bargain ng word of God, bigay na nga lang, wala pa. Anyway, wala namang mawawala sa akin yan. Ayan po ay sinasabi ko kaya baga sa Indo na mga nagmumuya o yung gusto, nagkaroon ng, kasi
Pag bumili ka talaga naman, may presyo yan. Kaya ito si Master Polly, sabi nga ni Kan sa Bicol, nag-iingo. Dahil man po ako ng factory ng Bible. May mga source po akong pinagkukuan ng kaan, pigahagid ko man iyan. Para sa Indo yan. Yo, para ka mumapiin, Master, pwede nga yung saro. O, pagka mo aradidig sa estasyon, kang IBN, o yaon si Kuya Jonathan. O, sabi niya lang, Kuya Jonathan, ako po si Arog Kaini, taga sa Inka. Ako po nagdadam kang programa ni Master Polly, diretsahan sa dita ng buhay. Naram ko kasi nag-offer siya kay Bible, baka po willing makahagad kisaro. Tatao na po yan ni Kuya Jonathan permitted ko na po yan. Pero like ka magsabay-sabay, bakong sarong barangay ta, in fact, kung di ako nasasada, dara-dara ko digdi, tulo. Kasi mabigat naman talaga, mabigat, malaking Bible. Tatlo lang, tatlong tao ang una. Pag sinabi ni Kuya Ata, ay, Master Polly, marami pang humingi. Oh, problem. Okay? Sabot? Grabe, wala na naghina na bagyo, si Inday, pero hinigop kayo ng abagat. Kaya, abagat, medyo yung naranasan takasubanggi. Maski today, ngayon nga, nagmotor ako, grabe, yung mata ko, punong talagang napuwing ako. Na daming mga basod-basod na pumasok sa aking mga mata. Kanina kasi ang lakas ng hangin, yung mga buhangin ay talagang tumatalbo. Kaya ito po, delikado nga kasi yung mga nandyan po sa mayon na mga aspol na naka-stack ko. Siguro yun ang lumilipad ka. Masakit talaga sa mata. Ang ganyan niya, ramdaman ko, mapula-pula pa yung mata ko. Kaya pala, medyo mahapdi na pumapasok. Yun, naalala ko na. Yun yung galing sa mayon volcano. Kaya siguro, pwede tayong mag-shade, mag-shade. Saka yung mag-face mask tayo. Siguro ngayon. Para maiwasan natin yung mga parang stone surge na malanit na tumama sa mukha pag nagmumotor ka. Ayan ang delikids talaga, itong mga na-stack na mga buhangin lahat dyan sa sabi kan sa Bicol, pamitisan kang mayon. Pag nag-uran iyan, iruruso yan pa ibaba. Kasi rin yan duman sa mga kaharungan, duman sa mga kabasan. Delikado na naman. Perde na naman ka ng agriculture. Diba? Yan ang pinangangandaman. Kaya po ang MDRRMO, PDRRMO kan Legazpi City, aktibo uno na mag-monitor para sa mga disaster na nangyayari po sa satuyang kapaligiran. Pero basta importante, lang kita, agrangay, mag-pray kita lagi kayo doon. Natabangan kita na walang anumang mangyaring masama sa ating mga kababayan. Hoy! Nako mga kaibigan, ito palang mga abogadong nagsalpukan noong nakaraang araw dyan sa impeachment na ginagawa today, trials. Nakaano na tayo kung sa basketball, mga kasama, kung sa basketball, first quarter. First quarter pa lang. Kasi apat na tatalakayin, apat. Tapos na yung isa. Nakaraos tayo noong nakaraang linggo. Isang testimony, isang witness ang isinalang ng persecution. Nakita natin yung banatan ng mga abogado. Kanino kayo humahanga sa mga abogadong narinig ninyo? Ayo. Kanino kayo humahanga? Sino ang, kumbaga,
sa basketball lamang sa first quarter. Di ba? Uy, ito pala mga abogadong ito, mga matitindi pala, malalanit pala talaga ini. Ngayon ko lang naaraman, ini pa lang si Narbasa. Ano nga ni pangalan kani si Joaquin? Si Attorney Joaquin, si Carlo Joaquin. Ang nickname siguro kani si Seji. Si Attorney Seji Narbasa. Ito pala mga kaibigan, mga kababayan, kadiretsahan. Aki pala ni dating Chief Justice Andres Narbasa. Sumala nito na Chief Justice kang sa tuyang Supreme Court na nag-retired na. Aki pala ini. Kaya po mga kababayan, like father, like son. Amakin mo. Dahil pa nasala si Sara Duterte na kung anon ining serbisyo kang Narbasas firm. Ano pa sa nga nito? Cross-examine pa sa na ito. Mga kababayan, ito bang saro na sabi nga ni kang mga nagpipredict, mga kababayan, posibleng inida po na babae na ngayon lang inilumitaw ngayon lang ito nakita natin sa television, pero sa totoo lang pala, matagal na po itong namamayagpag na abogada. Ito daw po ang susunod na Miriam Defensor Santiago ng Pilipinas. Alam niyo kung sino? Hindi si Lelia de Lima, hindi yan. Layo niyan. Si Lelia de Lima, pwede yan mga pang-ano lang, mga pang-barangay, yan, pwede yan. Si Luis to, hindi rin yan pa, hindi rin. Pwede lang yan, mga pang-showbiz. Yan. Wala. Iba yung sinasabi nyo. Ang sinasabi kong the next Miriam Defensor Santiago, ito po si Attorney Sheila Sison. Yan. Kita nyo? Si Attorney Sison. Yung nag-opening statement sa panig ng ano tawag nito? Defense. Nandyan si Daddy Joe. Daddy Joe, good morning. Kung ma-report ka, walang problema, report ka. Okay? Report ka kung ma-report. Then, siyempre, ito pala si Attorney Sheila Sison. Aki man pa ninikang ata na idol ko man ito, mga kababayan. Aki pala nini. So, nagpuprogramang basta, ano yun? Basta may karapatan ka, ipaglaban mo. Ano nga yung pamagat? Ano nga ito, Dadalyo? Ano na ito sa programa kang mag-ama na attorney sa television? Na pinag-ano nga nito, pinilit ko na ito, ipaglaban mo. Aki pala ini, si Sheila. Ang mga aki kayo ni Attorney Sison, si Usungot Matanda, susaro pang Sison na permi niyang kapartner, tugang pala rin kapatid pala ini si Sheila. Kaya pala, mga malalanit po talaga, mga kapatid. Wala pa nga dyan si Porton. Hindi pa nga tumatayo dyan si Pua. Wala pa yung ibang mga babae na nandyan lang, naghihintay lang. Naku, malanit po talaga. Duman sa cross-examination, walang katigil-tigil na objection yung panig ng persecutor o persecution. Ano ba dapat dyan? Noong kino-cross-examine na ni Narbasa, yung suspect, yung witness
na yung FBI agent. Kasi yung kanila pong first allegation na inuna na yun ang rinekomendang ni Duke nung unahin daw po sa paglilitis ay ito pong the Great ang pagbabanta ng isang Sara Duterte laban dito kay BBM sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan. Sa tingin ng mga nasa persecution, ito daw po ang kumbaga sa apat na reklamo, ito na yung pinakamataas, pinakamabigat na akusasyon. At dito raw po ay wala pong pagsala na convicted dito si Sara. Ay kapag ka nakikinig ka sa mga interview nitong nagpapahayag tungkol dito sa alegasyon na sinasabi, aba, pwedeng maniwala ka, no? Parang, sabi mo, oh, baka nga talaga, no? Straight nga ba, pinag-uusapan itong pagsasalita ni Sarang ito. At ito yung unang-unang tinalakay sa impeachment trial. At yung unang-unang witness ay yung certified ng video na pinapatunayan niya na talagang totoo, na walang biro-biro yung sinasabi ni Sara. Pero sa pag-uusad ng usapin, kung titimbangin nyo, huwag muna kayo mag-judgmental. Tingnan mo yung kabilang panig, paano ba nila yan babanggain para masabi, ay, wala yan. Eto na nga po mga kaibigan, nangyari sa cross-examination ni Narbasa doon sa witness, lumitaw. Lumitaw na mahina ang ebidensyang ito. Hindi ito great trip. Sapagkat unang-una yung bidyong pinapakita nila ay sinatsat. Hindi naman nila pinakita yung buong video doon sa interview ni Sara kung bakit niya nasabi yun. Diba? Sabi na dapat i-play ng buo para walang masabi na kasi naalala ninyo noon talaga nakapagsalita talaga niyan si Sara, pero dapat ninyong alamin ano ang dahilan, diba? Kaso ang iba nagkukonklusyon na kagad, treat ito. So, makikita ninyo ang isa sa mga nalalaman kong insidente dahil nasubaybayan ko yan. Noong hearing sa quad o sabi ng iba, tuwad-cum. Noon nila ni Fernandez, Barbers, Chua, na kung saan ginisa noon yung attorney, mag-witness pala yun sa bande. Sino nga yung, si attorney Lopez. Nung pinatawag po doon sa hearing, hindi lang na-satisfy doon sa sagot ni attorney Lopez yung mga anong tawag noon, yung mga nag-iimbestigang congressman, yung mga tuwad-com. Anong ginawa po nila? Ma-report na Kuya Jonathan, si Kuya Daddy Joe. Ang ginawa mga kaibigan, kinuntim. Kinuntim po ng kamera, yung tuwad.
At nung ito'y makontent, nakontent na sa Kongreso. Mantakin nyo, hating gabi, ay biglang nag-suggest yung mga member ng Tuwadcom na ilipat si Atty. Lopez sa kasama ng mga bilangguan o mga bilanggo, yung mga convicted na mga bilanggo. Saan ba yun? Yan yata sa Quezon yata yun, o ano. At agad-agad, hating gabi, ilalarga si attorney. Unang-una, wala naman pong krimen na nagawa yung tao. At beside, nung inaristo po si Sheila, ang isa pang pinakamatinding nangyari dahil hindi pinapapasok noon yung abogado ni Sheila, ni attorney. Abogado, pero dapat may ang nag-abogado noon ay si Vice President, si Sara, abogada ni attorney. Hindi pinapasok, mga kaibigan. Pinag-isa at ginutay-gutay si attorney, kaya maski attorney, natakot na, nagparahibi na. Dawa si Simon, mapapahibi ka man talaga. Siyempre, abo mo man na ilagay mo sa batas, sa kamay mo ang batas. Kaya maski abogada ka, pag susulog-sulugan ka, kaya yan, napahibi na sana si Sheila. Mamakin mong bigla kang pukawon ating gabi, na ililipat ka. Ha? Ano bang kasalan kang para pinag-upload na maging source? Ayun, source person sa pag-imbestiga ng tuwad. Bigla ba namang ganun? Doon po, naalala niyo noon na talagang nagpipilit si Sara, lalo na yung medyo nag-collapse na si attorney, nagadali na sa hospital. Talagang, na talaga si Vice President, pumasok na. At nakarinig yung mga pulis, nakarinig na sila ng parang mga salita na, ano ba kayo? O kahit sino, di ba? Kaya maraming kabalbalan talaga. Kaya, sa tindi ng init ng alimantak ng ulo, o siguro yung damdamin ng Vice Presidente, kasi staff niya yan, si Lopez, napuno na siya. Kaya nakapagsalita siya siguro ng ganun. Napuno. Ngayon, ginagawa po itong malaking issue ng mga abogado sa panig ng persecution. Pero nung i-cross-examine yung defense, mga babayan, ng defense, yung witness, naula sa pansit. Ano nangyari? Kita nyo, di ba? Doon, kung kayo po'y nagmamasid, na pag-alaman, kaya pala nag-imbestiga yung tawag nito, yung NBI, agent na yun. Kasi may go signal sa taas. Yan. Signal from above. Manadakot. Nadula si witness. Abot sabihin, may go signal talaga si BBM. Yan. Nawaday mo namin ng BBM, may go signal. Totoo naman yan. Mga nangyayari yan, mga kaibigan na pag-uusapan natin, lahat yan, palihim na instruction yan ni BBM. Ngayon, ito ang problema. Kasi nung tinanong si NBI,
nung ikaw ay nag-file ng kaso against kay Sara Duterte, may affidavit ka bang inattach na reklamo noong mga taong pinagbantaan? Sino ang dapat na magreklamo? Sino? Dapat nagreklamo si BBM. Kasi siya yung sinasabihan na patayin. Nagreklamo yung asawa niya. Nagreklamo si Romualdez. Bakit ikaw magrereklamo? Hindi man nagrereklamo so apektado. Naalala niyo yung Supreme Court na binagbaliwala so reklamo kang sarong teacher? Maripol na si Daddy Joe, kuya ata. Ano nangyari? Nagreklamo kasi, sabi, ano yun? Dapat daw tabi makiaram so Supreme Court luman sa tinatawag na quorum ng 12 ng mga congressman ay ng senador. Mamaya ha, tutuloy ko to. Sandali lang mga kaibigan, mayroon tayong 51 minutes after 10 in the morning. Papasukin muna natin ang report mula dyan sa labas. Nasa linya si Daddy Joe. Daddy Joe, good morning! Go, go, go! Yes, Mr. Pore, magandang pagka-morning sa inyong lahat. Siyempre sa mga nakasubaybay lagi sa araw-araw mong programa, na programang Diretsahan ni Master Polly. Yes po. Sa ABN Alejandro Broadcasting Network. Yan mga kaibigan, Mr. Polly. Yes! Sigun sa aking nalaman na naman mga kaibigan, isang barangay kapitan inireklamo sa umanong hindi patas na pagmamahagi ng 20K Bagong Pilipinas scholarship program. Aba, na naman. Aba. Dahil sa may nagreklamo dito, Master Polly, na lingid daw sa kanyang kaalaman, anak ng sekretary ang nakalagay doon po sa beneficiarying 20K. Yung scholar program. And itong secretary, yung kapitan pala, Master Polly, ang nailagay niya yung pamangkin. Pamangkin ng kapitan? Opo. Tapos anak ng sekretary? Anak ng sekretary. Okay, kasi hindi ako nagkakamali, Kuya Daddy Joe, 4 lang naman ang bawat barangay na beneficiary kahit 20 mil nga yan, di ba? Ilan bang beneficiary talaga sa isang barangay, Daddy Joe, kung alam mo? Ang beneficiary na sa isang barangay, Master Polly, 5 po yan, Master Polly. 5? Di ibig sabihin, Yes, po. 100,000 yan, 20,000 yan, di ba, Daddy Joe? Yes po. Yes, ngayon, po, Master Polly. Kasi nga po, ang pinapalabas ng ating gobyerno, yung mga poorest of the poor, yung hindi kaya ng pamilya makapagpaaral ng mga isang estudyante sa mataas na level ng eskwelahan, ito po yung sinasabi na 20K Bagong Pilipinas Scholarship Program. Di baka naman, Daddy Joe, magaw lang kita ha, baka naman yung anak ng sekretary mahirap at yung pamangkin ni kapitan mahirap na talaga, kaya yun ang pinili. Ano kaya sa tingin mo, Daddy Joe? Hindi naman tabi, Master Polly, kasi nga ito nga bata nga po doon sa nagreklamo na binansigan na alias, di ko na babanggitin, Master Polly, kasi ang nasabi ng nagreklamo, hindi naman daw sila sa buhay. Nakakaraos din naman daw sila sa buhay. Yung po nga, hindi naman sila salat sa buhay. Pero ibig sabihin, marami pang mga mas mahihirap na mga nakatira sa barangay na yan ni Kapitan na hindi binigyan ni Kapitan. Yes po, Master Polly. Ito nga po yung sinasabi natin dito, Master Polly, na lahat ng lehitimong nasa inyong mga sa barangay, lahat ay ino-organize kung sino talaga yung pinakamahirap. Diyan po sa 5 estudyante na yan na hindi kayang pagparalin ng kanilang pamilya. Opo. Yan po ang nakita natin sa pinalabas na na batas ng ating ng gobyernong Bongbong Marcos. By the way, matanong lang kita, Daddy Joe, yung bang 100,000 na yan sa 5 estudyante, yun ba'y na-download na or parating pa lang?
Nakaano na daw ano na nga nakita na nila kung sino-sino yung mga na ilagay nila sa listahan. Pero lista pa lang, Daddy Joe. Wala pa yung actual na natanggap nila yung 20,000 kasi ang alam ko, bawat isa 20,000. May nakatanggap na ba o wala pa naman? Nilabas na daw po, Master Polly. Ah, okay. In-announce na sa buong barangay nito. O, so ibig sabihin, talagang kung hindi yung ma-actionan, talagang magbibinipisyaryo nung sinasabi mo, yung anak ni Kapitan, ay yung pamangkin ni Kapitan, saka yung anak ng sekretary, Daddy Joe. Yes po, Master Polly. Oo. So, saan lumapit? Yung nagre-reklamo na yan, kanino lumapit? Kasi alangan naman kung lumapit kay Kapitan. Saan siya dapat lumapit, Daddy Joe? Sa isang radio station din, Master Polly. Okay. Ayan bang binabanggit mong barangay na kahit na hindi mo papangalanan kung saan yan? Ayan ba nandito sa Legazpi? Sa po ito, Master Polly? Sa Lumbang Pilar, Sorsogon. Ibig sabihin, Bicol pa rin. Oho. Yes po, Pero Master dito Polly. sa, speaking Daddy Joe, sa Albay, wala ka namang naririnig na same ang case na yung nire-report mo today. Wala ka bang naulinigan dito sa particular, Legazpi na muna tayo na mayroon Yes po, ganun. Master Polly. Sa ngayon po, Master Polly, wala pa tayong nakuha ang impormasyon galing po dito sa ating dito sa barangay ng siyudad ng Legazpi. 70 barangay po bagay ito na sakop na Legazpi. Wala pa tayong nakukuha ang impormasyon sa bagay na yun, Master Polly. Ito pa lang ang nakita nating ito pa lang ang nakita ko nalaman ko impormasyon na galing po dyan sa Pilar, Sorsogon, Lumbang Barangay, Lumbang Pilar, Sorsogon. Ayun, sana naman kayo mga kapitan na mag-isip-isip kayo. Okay, go ahead, Daddy Joe. Ano pang idagdag mo mga... And then, Master Polly, balik tayo dito sa Legazpi City, Master Polly. Maganda itong, dahil dito sa barangay ko, Master Polly, barangay ng Puro Legazpi City, yung truck na ginawang pangtulong sa tubig baga, Master Polly, ni Mayor Isham Ismail. Oo. Ano yan? Fire truck o talagang exclusive na truck na talagang lang? Yung lang ito, Master Polly, yung sinasabi service na para maibsan lang yung mga barangay na kulang sa tubig. Bakit Dahil nagkukulang ba ang tubig dyan sa lugar ninyo, Daddy Joe? Ano po yung Master Polly? Nagkukulang ba ang tubig ninyo dyan sa lugar ninyo? Opo, Master Polly, kasi katunayan nga po hanggang sa ngayon, wala pang katuwig-tubig ang LCW. I see. So kaya ngayon, mayroon pong ginagawa ang lokal na gobyerno ni Mayor Ismail na nagdi-distribute ng Yes mga po. tubig dyan sa barangay. Ano po yan, Daddy po. Joe? Araw-araw po ba o may schedule lang? By schedule lang po, Master Polly. Ilan po ba ang purok dyan sa barangay na sinasambit mo? Ilan? Mayroon dito nga nasa 9 na purok. Siyam na purok. Lahat ba yan, siyam na yan, apektado na nagkukulang-kulang tubig? O mayroon lang purok na talagang walang-wala? Mayroon din naman mayroon pong mga purok na naapektuhan ng pagkawala ng tubig dito sa barangay. So ganun, iyon ang pinupukusan ng gobyerno. Kailan Yes ito, po, Daddy Master Joe, Polly. nag-umpisa, Daddy Joe? Nung isang araw pa tayo, Mr. Polly, pero dito lang sa puro yan ang nalaman ko. Pero sa ibang bahagi ng Legazpi, matagal na daw po. Since pa nung talagang pinalabas ni Mayor Isham Ismail itong sinasabing pagsuporta sa itong ng tubig, pagka wala ng tubig o paghina ng supply ng tubig. Very good. Very good, Daddy Joe. Okay. Ano pa, Daddy Joe? Sa ngayon, Master Paul, yan lang po, Master Paul, ang aking karagdagang report sa iyong programang Diretsan. Sabi, Master Paul, sa umagang ito, magandang pagka-morning. Ito po si Daddy Joe Benga, nagsasabing magandang pagka-morning. Thank you sa'yo, Daddy Joe. Mabuhay ka! Yan o ang live report na ating po napakinggan mula sa aming kasamahan, si Daddy Joe Imbiga. Para po sa dalawang issue about sa pagbibigay ng ayuda. Ito po yung scholarship na pinalabas talaga ni BBM
na bawat barangay mayroon pong 5 na pipiliin ang barangay, yung pinaka abang-aba, nasa laylayan na may anak na potensyal na mag-aral pero hindi kayang mapag-aralin ng magulang. Mayroon pong matatanggap ang isang estudyante ng 20,000 pesos. So, ang instruction, bawat barangay ay mamimili sila ng talagang qualified. Na katulad ng sinasabi requirements na hiningi. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ni Daddy Joe, na report niya na nangyayari sa isang barangay daw na di umano yung anak ni sekretarya o sekretaryo siguro ang pinili. Unang-una yung sekretarya may sahod yun sa barangay o may honorarium yun. Kaya noon na magpaaral ng kanyang anak kung mayroon siyang anak. Lalo naman si Kapitan. Si Kapitan, kung pamangkin niya po yung sinasabi ni Daddy Joe, may kapasidad. Yung pwedeng tulungan ni Kapitan. Kung pamangkin niya, baka anak ito ng kanyang kapatid. So, in other words, kung ganon ang ginawa ng isang kapitan na yung malalapit sa pamilya niya, yun ang pinili, unfair. Unfair yun, mga kaibigan. Okay? Kaya sana, huwag kayong magpakahalata. Kasi unang-una mag-i-eleksyon. Kung ikaw ay kapitan na ganun ang ginagawa mo, maniwala ka sa kuya. November. Magrarampahog ka dyan sa imong posisyon na yan. Kasi inutil ka. Bias kang kapitan. Dagit pa naman ako sa mga bias. Ayun. So dahil kapigosgahan itong pigtataram ni Daddy Joe na burubasta primero, dahil pa man na araman kung talagang sure na yun. Kung sure yun talagang kukundi na rin po siya sa iyang aksyon. Pero baka churchisments man sana. Kaya ang pinakamaray, kaya itong nagre-reklamo na ito, kung napatunayan niya na yung nakalista talaga, duman sa pangaran na arogang pigsasabi ni Daddy Joe, i-confirm niyang marayan, and lalo na kapag kung talagang pinagtarao na, dinownload na yan, itinaon na talaga, kung talagang natawan ito, maringani kung mas magayon pa ito, napicturan mo yan, pinicturan mo, magayuno na yan, sigurado. Ay, may kaso dyan si Kapitan, may kaso dyan po ang Kapitan. Yan lang ang masasabi ko sa Indo. Kaya, dapat, unang pagsamantalaon na kamo ang inot. Maray kung wala na lamang talagang, walang-wala na talaga, iyan ang sinasabi niyo ang pinakamahirap. Kung mayroon, kasi kung yan na talaga, di wala na nagrereklamo. O, di ba? Kaya, ingat, Kapitan! Ingat, may leksyon! At nagdadagog si Kapitan Richard Kanapikan Labnig. Maray na pagkamuling tabi sa imo, Pastor Lilia Breswila. Yan tabi sa Tabaco City. Happy listening po sa kabus na mga member ng New Generation. Okay? Tabi ba, Pastor Lilia, pag namimili ang kapitan, bias ka, may kaso ka. Kasusupgan. Kaya maray sa kapitan na bistado ko naman sa tiwi, talagang sabi niya, ako ngayon, Master Polly, dahil sindang masabi sa ko, pinili ko talaga ngayon so pinakapobre na pamilya sa Muya. Totoo po yung sinasabi ni Daddy Joe na igwa po talagang allocated na 100,000 sa per barangay. Kaya digdi po sa Legazpi, kung mayroon tayo pong 70 barangay, o di 70 million po yan.
na mabibigyan ng tigwa 100,000. Diyan po sa tabako, mayroon po diyan 47 million. Sa Malinaw, 29. Basta ang aram ko, ang kada barangay, mapili sa na po kilima. Okay? Sabotabe. Ayun. Nganing gumana ka pa no, hindi ka magpara. Pakaray nga ne. Yo. Ayan mga kababayan. Ay, thank you naman sa sana all. Diyan po sa Malinaw, ang problema man talaga diyan sa Muya. Tubig man. Kaya naka-oron ka sa Roal daw si Vice Mayor Abner Cargullo na nakikipag-negotiate. May mga partner na nakikipag-negotiate na dasin na sa iba-ibang mga abo man nito sa prime water palpak man yan. Diyan man sa Muya, iyo man ang problema mi dyan sa Malinaw. Ang kawaraan kitubig. Talaga naman. Naagyan ko nga ni duman sa istansya na nag-agi ako duman. Naagyan ko sa mga lalaki, babae, yaw sa gilid. Nagsasakdo atilel, pastora, nailing ko so min pipe, yung tubo, pigruluho na, naghahanap ki tubig na magbulos, marasa pabaya, nahiling ko, ang distansya ngaya atilel, mga, sabihin ta na ngaya, 10 metros, may luho. Duman naman may luho, kanya-kanya. Kaya pala, sa tubig mi dyan, mabot dyan sa Muya, sa may party kang tuliw, pawa, wara na. Ang pigigibod apo kang iba, pigbutasan tapang patubig da atabi sa natong. Ang iba da pang patubig da sa pangpalakbugan kang karabaw, abaan ng mga taong ini. Ngunyan po, mga kababayan, problema mo yan tubig. Anong dapat gibuhon? Paano ini? Ang mga kababayan ko dyan sa barangay mi, o sa banwaan mi, hating gabi, nagsasarakdo. Inda sana ini si Pastor Ranilla kung kumusta ang tubig ka ini duman sa harong ninda. Baka nagpatugdok ini ng jetmatic, at least igwa lamang. Pero talagang sobrang problema kang tubig mo niyan. So, digdi pa lang sa Legazpi, igwa kay araw kaya na programa si Mayor. Na, so, pwede man so fire truck. Pero yan mga kababayan, ano lang yan? Pig-apod na, bako yan na potable water. Panghugas-hugas lamang yan. Pangkuro-karigos. Diba? Dipisilon talaga sa barangay. Ako nga Atilel, pigsasabi ko, Pastora, anong mumuyahon mo? May kuryente ka, dahil kang tubig. O may tubig ka, dahil kang kuryente. Iyo, sabi kang iba, but nga, master. Iyo, pero alimbawa, sa duwang iyan, pamilion ka mo. Ari nang medyo muyanin do. Dahil bala nga yan dahil kuryente, basta may tubig. O, may tubig nga, ay may kuryente nga ni ka mo, dahil ka mong tubig, Diyos miyo na sana, paano na sana sa mga personal necessity. Iyo, kaya, siguro kung pwede man yan, mga kababayan na gibuhon, kambanwaan, na kung may kapasidad man sa Atilel. So, fire truck gayud kang fire truck kang munisipyo kung igwa. Maglibot, schedule. So mga apektado lang. So iba't so mga nasa kuyanday naman ito. Yo, mag-distribute ng tubig. Yo, araw kang pigigibo digdi sa Legazpi, di ba? O sabi nga ni natin, bayain naan ta iyo na ngunyan ang uso. Yun ang uso ngunyan. So, palakasan system. Diskriminasyon. Alam mo, Atilel, kita baga na mga nagtutuklo tungkol sa katotohanan. Di ba? Aram tabagang padagos na may sinasabi nga ni Bagatabi, Atilel, Pastora, mga kababayan, na the truth
shall set you free. They shall know the truth, and the truth shall set you free. Diba? Kita na nakakaaramkan mga katotohanan, tapos magparabaliwala sa nakitakan mga nahiling ta sa paligid ta. Naaram tang sala, naaraman ta ng sala nga ni. Sala. Agad mag, ano sabi ko yan? Pipirugon mo lang ang sa imong mga mata. Magbubungog-bungogan ka lang. Ha? Labot ko kaya sa Indo. Bahala ngaya ka mo kaya. Ako kaya, dahil ko kaya yan mga kababayan. Dahil ko kaya talaga yan, promise. Kaya, dakulong na nadadagin sa kuya. Ano nga yan, master? Pakialamero ka nga yan. Dahil ko kaya, talaga kaya yan na atilil na pag nakailing ako kisala, tapos dahil ko lamang reparohon. Kaya nga niya ang programa reparo o diritsahan. Iyan mga tugang, sabi, ang sabi baga po, may mga bersikulo sa Bible, may mga kasaysayan. Primero, sabi ni Pablo, sa mga Kristiyano, araw kay Pastor Arilya, sa iba pa mga pastor, sa mga lingkod ng Diyos, sabi niya, preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. Yan sabi ni Pablo. Preach mo na ang ebanghelyo. Ang tataramon ng Diyos. Napapanaw man o dahi. Ha? Kung pwede na, tuyawon mo, reprove, rebuke, i-rebuke mo ang mga tao nagigibok isa na. Kapag dahil mo yan tinuyaw, pinuna, mamimiyasa yan. Okay ba na niya? Okay man niya ako digdi, oh. Ayo, di ba? Oh, may karapatan kita na magpuna dahil primero, kita baga mga netizens man kang barangay ta, o kita man nagbubuwis man. Ha? Di ba? Saka nakakirumduman ko pa sa Bible, so, Good Samaritan. May sarong taong na biktima kan mga tulisan. Halos iniwanang patay so inaapod na biktima. Inabasa na nga ni binugbog pa. May mga nag-aragi, mga kababayan, mga kadiretsahan na mga tao naman, primero, so sabi, so libita. Pag sinabi ba ng mga libita, medyo ang buhay kaan, kampanahon. May kinaraman yan sa tungkol sa paglilingkod sa mahal na Diyos. Pagkailinda po kang libita, kahit ito nakahandusay na tao, mga babayan, pinabayan, nag-agi sa ibong, hiniling sana, tinaanaw sana, awinagi, linisan ay sinakluluan. Igwa na naman pong saro. Ano to? Ruparisiyo. Pagkahiling da mga tugang kahit nung nakahandusay na lalaki nag-ihab-ihab na gayon. Pigiling man sila kahit nung parasiyo, uminagi man, linisan, mga kababayan. Pero ba kaya sa mga taong yan, Pastor Arilya na, ako kaya matabang, pero kahit po niya may camera, may media, nakapokus kaya, si ano kaya, si Kapitan kaya, yaw niya doon nagpipiding, si ano kaya, matinabang kaya ninda. Gusto ninda, may mga harog ka na tiril. Kaya baga dyan sa mga nagpanailing nindo sa social media ngayon, mga kababayan, mga tao na nagtatarabang baga, ilingan nindo. Pirmi nakabuntot ang camera, tapos ipupos na nagpapailing dyan na, kaya ngaya, si ano ngaya, kani matinabang ngaya ini. Lahat, nabasahon ko yun, sabi natin, muya ko, parehas igwa. Iuman ako, atin Sabo, wara, tubig. Yugo-yugo naan. Kung walang kuryente, pero mas magayon, may kuryente, una may tubig. Tama. Maray mga batulil. Diyan baga sa diki, mahirak kan mga tao dyan sa muya, tilil. Tapos pa para susog sa host. May daraburo bit-bit lang mga kaplanggana. Masalon kan tubig. Grabe, kagaki. Arong sa nakala, tilil. Grabe kami dyan sa may diki na yan.
Balikan tayo ni mga kababayan. Ha? Arog kaya ng tao. Kung nagtatabang, gusto ni na ma-recognize. Kaya siguro, binalisan lang kayo itong parisiyo, ta? Dahil man niya nakahiling sa kuya. Dahil lamang niya kay media. Dahil lamang niya si Master Puli. May mga arog po kayan mga kababayan. Pakitang tao yan. Ha? Sa Biblia nakasabi, kung matao ka da, so wala mo dahil na makaarang sa toho. Kung toho dahil na makaarang sa wala. Pwede kang magtabang. Sa kapwa mo, na sulaminti ang mahal na Diyos ang nakakahiling kang pigigibo mo. Diba? Maski sa dit na bagay iyang tugang. Sabi nga ni kang Biblia, sarong basong tubig, itinao mo duman sa sarong nasasakitan. Igwang balos yan sa kagurangnan. Kaya kung kamo magtabang, magtabang kamo, bakong pakitan tao. Kapitan! Kapitan! Tao pakitan tao, patas-patas. Diba? Alagan sa Samaritano, uminagi naman. Ang Samaritano kan panahon, Buda ang mga Israelita, may gap. Dahil na nagtitirinuhan, tagarubayan ko sa Pilipino, parang ano yan, parang suita, suagta. Suagta. Kita, mga Pilipino, na ayaw din sa sentro, pag nakakailing kitang mga agta, mga ita, akala natin, mga, ano sila, mga palaboy. Kaya niyan duwa niya sa bulod. Pero di na yung aram. Ang mga ita, ang tunay na Pilipino. Oy, para kapayaw na sinda. Ano dawan? Pero pag-discriminate natin ang ita. Ang mga Samaritano, garo nag-iris laban. Ang pagiging kang mga Samaritano, mga nasalaylayan lang. Pero kung sisay pa mga kababayan, so, daing ka, daipik-pik para bagian, iyo pa nagibunin ka mga karahayan. Kamahiling niya sulakan dosay na tao, tinabangan niya, sinakay niya sa iya pong asno, dinala niya sa ospital, pinabulong niya, siya pa ang nagbayad, Ate Lil. Diba? Kaya grabe. And because of that, ano nangyari? Yan po ay ang paglaladawan kan mga tao na tataong magtaba, bakong pakitang tao. And arog kayan ang pagkamuot ni Kristo sa satuya. Ang pagkamuot ni Jesus, nakita binugbog na, mga kababayan, pinasakitan na, inuripo na kang dyablo, sinusok na kita sa kasalan, pasiring na kita sa impyerno, dahil nagmakulog sa tuya, dahil kita kayang iligtas ka sa iyong kwarta. Hindi tayo kayang iligtas ng ating reliyon. Hindi tayo kayang iligtas ng ating kayamanan. Mga kababayan, ang ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng banal na kasulatan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Minahal tayo ng Panginoon at yung pagmamahal niya yun. Kita niyo po, sabi ka sa Bicol, hinawas kita. Sabi nga ni ka sa Bible, hali ka sa darkness, dinara ka sa liwanag. Pinick up ka. Because sabi sa Biblia, according to His grace, ayon sa kanyang dakilang biyaya. Biyaya means unmerited favor ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, mga kaibigan, pero tayo'y minahal ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His own love toward us while we were yet sinner, Christ died for us. Imagine nun riyan, mga kababayan, ganon kakamahal ng Panginoon, inaawas ka sa kasalan. Kaya ining mga taong kadagos ka mo nagigiribok ang kasalan,
Ha? Mag-isip, isip, isip. Dahil pag abot ang panahon, nadainindo na araman ang katotohanan. Maski gura no pa kamo kan bantog digdi sa kinaban. Bako po yung sukatan. Ang sukatan ay ang ating pananampalataya. Mga kaibigan. Kaya, eto na nangyayari po sa ating bansang Pilipinas. Masyado tayong magulo ngayon. O, kita nyo, itong uri impeachment na ini, nasudyaan na baga. Kaya, nagsasayang sa kita panahon dyan. Panahon na kwarta ang pigagastos na dyan. Balikan ta supig tataram ko sa bago. Nasudyaan baga so depends. Doon ako so witness. Takang inapot kang defense lawyer, ano nga igwa nga ki affidavit si BBM, igwa nga yang affidavit si Lisa Marcos, saka si Rualdes nga yan. Kaya ba ka sa apektado? Sabi kang NBI, wara. Wala kanoy. Ha? Kaya, aram mo, sabi ko na nga kay ni mga kababayan, ining pigigibo ining impeachment dyan po sa Senado, drama naman sana ini. Ayaw, garo kaya nagiling kita kay pelikula. Pero ang ending kani, wala bang kisaysay. Maski anong pasisiram nindo mga paliwanag dyan, mapauro English pa kamo dyan. Objection, Your Honor! Aram nindo, aram ng ending. Kasi sinabi na nga ni Escudero, sabi ni Escudero, iyuman giraray ang magiging mangyayari. Kaipuhan ang 16 na senador na magboto para tabi, maabsuelto o makumbik si Sara. 16 tabi, Noy. Kaya yan mga senador na yan, nagpapara, ano nandun, nakatukaw na nakasulot ng rob dyan. Iyan, ano sa naman iyan? Bani, compliance na sana yan, mga kababayan. Alam na, pag-abot ng panahon, kung piransima naman na magiring, masaro-saro yan, na matindog, na mabuto. Sabi nga ni kang prediction kang iba, baka 10 sana ang magbuto dyan na convicted si Sara Duterte. Yo? Dai ka mo makakakua ki pigaapod na 16 na senador. Kaya ano man oro aktar kan mga nasa persecution, wala. Nagsasayang kamo ki panahon. Kaya kama ko ta, sa sinasabi kang iba, imbis ko ta magtutok dyan sa bagay na ining or impeachment na ining. Sabi mga kang iba, ang mga mambabatas na ko ta, tuminutok sa saindang dapat na trabaho. Sabi ninda, dakuldang mga batas na kabinbin na dainahaman. O di, yun ako na ito ang dapat nindong pukusan. Paghandaan nindo, yung pigsasabing big one. Baka biglang gulat ng Pilipinas na magkaigwa kita kay problema pag amot kang linog na ining big one na sinasabi kang P-box. Kaya anong sabi? Sa iba ng mga eskwelahan, igwa po kipigigibong mga drills tungkol sa linog. Pero nagadan naman po sa Mindanao na hindi na-antisiparan. Sa bagay, hindi mo man talaga ma-antisiparan ng linog Dahil mo man ma-detect na, taod-taod ngaya, anda na ngaya kamuluwas na ngaya kamuluwas sa building. Malinog ngaya. Dahil ka man makataram kan, mga babayan. Di ba? Pero dapat may pig-apod na paghahanda. Kayong mga senador,
Kayong mga congressman, imbis na magparabas ka mo, kang kwarta ni Juan de la Cruz, representative ka mo kan bawat distrito kung saan man na lugar. Dahil ka mo binuto kan mga tao na ako sa Indo para mag-abot ang oras, basunin do ang kwarta na bako sa Indo. Ha? Mag-ibo ka mo, mag-uron ka mo, imbis ka mo mga senador dyan, Paringkilan, Lacson, Soto, Marcolita, nagpaparadibatiyan ka mo dyan, riranautan, kung ano man. Ano daw kung, sa Indong Grupo, 24, nagkasararo man ka mo, ano ang dapat nindong mga batas na dapat gibo? Dakulon sana. Na dapat ang inipo sana pong parte kang agriculture, ining parte kang deep in edukasyon, ining parte kang salud. Ano mga problema dyan na dapat na ayuson tungkol sa mga pick-upod na ininganing pang tuwis, araw kayo na, sabi ko sa na yung Daddy Joe, basta abot ng perak, nagkakagulo na. Ano daw kaya kung araw sa ibang nasyon, ang mga estudyante sa college, high school, dahil tuition, may allowance pa. Di ba? Dahil ka nagigibo sa Pilipinas nga ta. Senior citizens, nasaan ang senior citizens? Anong tataramong kang baska? Sabi sa kuya, ako nagpaparahapot, Sir, dahil pangayaki allocated, dahil nga kipundo, dahil man talaga kipundo. Tas 1.6 trillion na pasiring sa na mga kababayan duman sa nagkapirang tao. Nasagkod mo yan. Ining mga mastermind na ini nag-uulok, tada ipo, tabi, napapanagot. Imbis bagang tumutok sa impeachment na ini, pinadagos sa pag-imbestigar naman sa flood control, tangani at least mabawi lamang. Matukoy kung si Isay ang pinaka-mastermind. Ibang klase mga kababayan ko ang tinututukan kang gobyernong ini. Puro mga panpolitika. Ilinganin do ang nangyayari. Halataon baga kamo? Maski anong kaninigarin do politika. Nga tamay nahiling na kami. Ngunyan, nakinasuhan nindong kalain up nindo. Aber daw. Magmensionar na kamo. Kung sino yung kaapil ng gobyernong ito na minensyon na po doon sa mga testimonya sa flood control anomaly, ano po? Mayroon na po bang nabilanggo? Wala eh. Wala eh. Ang nakakainis pa, mga ka-IBM, kadiretsahan, kung sino pa yung mga imbuelto sa pagnanakaw, ay abay, nilalagay sa magandang posisyon. Tingnan niyo po si Bunuan. Si Bunuan, mga kaibigan, noon pa man panahon na pinagdidiscovery ni Marcolita, alam na natin na may alam si Bunuan sa katarantaduhan sa DPWH. Bakit ka mo? Director ka, sekretary ka ng DPWH. Ibig bang sabihin, hindi mo nalalaman ang mga tinatawag na mga ghost project? Wala ka bang mga tauhan na magsasabi, Sir, yung project po doon sa ganito, wala naman po ginagawa talaga. Sir, ang alam natin, binayaran na ito. Imposible hindi alam ni Bunuan. Wala daw siyang alam. Sabi doon sa investigasyon, nung una, nagtanggi na nagtanggi. Ngayon, bandang uli, nalaman natin na ito pala talaga imbuelto. Kaya kinasuhan, kakasuhan daw. Bandang uli mga kaibigan,
biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Dahil si Bunuan, mga kababayan, ay ginawa ng Star Witness ngayon. O di wow! Mantakin mo yan. Tapos, ang nilagay na chairman kang Blue Ribbon Committee, Erwin Tulfo. Kung sino pa yung taong Bindalo. Ito yung promotor ng Bindalo. Kasi ang Bindalo ay galing pa po yan sa Diablo. Kaya, blue eh. Diablo, Bindalo. Si Erwin, tumanggap ng mali-malita galing sa pera ng bayan. Anong ginawa? Ayan. Chairman ng Committee of Labor. Mayroon na ba kayong kinasuhan? Wala pa. Sino ang kinasuhan? Alam ninyo mga kinakasuhan, yung sino pa ang nagbubuyagyag tungkol sa katarantaduhan, sa anomalya na nangyayari sa ating bansa, siya pang nahaharap sa demanda. At hindi lang basta demanda, plunder. Bakit nyo pinakulong si Marcolita? Bakit hindi nyo inaresto si Marcolita noon pang mga nakaraang buwan? Kung talagang may kaso siya ng plunder. Anong ginawa ng ombudsman? Tiniming na mag-uumpisa, mga kababayan, yung trial ng impeach. Bakit? Alam nila, mga kababayan, na tinik nila si Marcolita pagdating sa hearing na ito. Kaya sinabi siguro ni BBM, unahin mo si Marcolita. Tiniming, hearing ngayon, nagpalabas ng warrant of arrest doon sa Matanda. Anong kasalanan? Di umano, dahil nakatanggap daw ito, mga kababayan, ng donation during the time na siya ay may election congressman pa lang magkakandidatong senador. Nang 70 million daw po ang sabi. Ang tanong ko po, bayan, at wala pa pong nakakasagot nito sa akin, sino ang makapagsasabi sa inyo sa buong Pilipinas na mga politiko na hindi tumanggap ng mga donation galing sa kanilang mga kaibigan sa panahon ng eleksyon? Sige nga, mantakin nyo, mga kaibigan. Iyan pong pinaupo ninyo dyan na presiding officer, si Judas Escudero. Kita nyo, mga kaibigan, sino yan? Di ba mayroon po yan mayroon pong isang tao na nag-testimonyo noon na nag-donate siya ng pera kay Escudero during the time ng eleksyon. Itong eleksyon na naging senador siya. Si Marcos nga, si BBM, sabi ni Belhica, ilan po ang donation na dumating kay Presidente BBM? Galing sa kanyang mga kaibigan siguro. O bakit hindi kinakasuhan? Bakit walang kaso yung iba? Mga babayan, bakit siningle out lang si Marcolita? Bakit? Kasi si Marcolita makulit. Laging sinasabi kay Lacson, magpatawag ka, Noy, ng hearing. Bakit nawala yung pagpapatawag natin sa Blue Ribbon Committee? Ano na lang gagawin natin? Pinagtakpan, hindi kayang ipatawag ni Lacson si Romualdez. Hindi kayang kasuhan ni Remulla si Romualdez, mga kababayan. Mas mabigat po yung kaso. Kung pag-uusapan po, mga kaibigan, kaso lang pag-uusapan. Imagine, mga tao nagsasabi, inamin na nga ni Saldico,
na nagpapadala sila ng pera kay Romualdez. Sinabi pa ng mga 18 Marines na mayroon silang binibigay na pera kay Romualdez. Pero ang tanong, napatawag ba ni Lacson sa hearing? Hindi. Bakit? May go signal si BBM. Ha? Ang go signal ni BBM, unahin mo si Marcolita. Kasi mga kaibigan, mga kababayan, ang layunin ng gobyernong ito ay isa lang. At matatapos lang ito pagkatapos nitong tinatawag na hearing dito sa trials dito sa Senado. Mag-i-end na yan. Kaya ako, gusto ko matapos na yan. Okay? Minamadali na yan ng defense. So lang, matapos na agad to. Okay? Di ba? Alam niyo po ang layunin nito, walang iba. Ang target para lamang kay Sara. Mawala lang si Sara sa landas nila sa 2028. Masayang-masaya na si Marcos. Kaya aawardan niya ang mga taong ito na ginagawa niyang uto-uto. Ginagawa niyang aso. Mga kaibigan, robot. Kita nyo si Escudero, robot. Isa pang nakakaya dyan mga kaibigan sa hearing na ito, kung pagmamasdan nyo, itong Senate President. Itong Senate President si Gatchalian. Kung ako, masubog na sana ako. Marasa pang naging Senate President ka, hindi mo pala kayang mag-preside sa hearing. Ayun, nakatunganga ka dyan sa taas. Baka camera ka na, pumipikit ka na, inaantok ka na. Wala kang silbi bilang Senate President. Ay na nakalagay sa konstitusyon, ang magpipreside ay Senate President. Anong ginagawa mo today? Wala. Bakit? Binindilo nyo yung batas. Pinaikot-ikot nyo yung batas. Naglagay kayo ng house rule. According to the house rule, na pwedeng maglagay ng tinatawag na, eto nga, yung sinasabi nating presiding officer. But anyway, bago ako magtapos, para sa, yung pong pag-preside ni Escudero, medyo kung sagrado, nasa 70%. Okay naman. Lalo na magsabi sila, sinabi niya kaagad na 16 ang dapat bumoto. Tapos na ang impeachment. Pangalawa, hindi kaya ni Gatchalian yung mga teknikalidad. Biro mo yun, nagtataka tayo mga kaibigan. Pagdating doon sa prosecution, object ng object yung nasa defense. Objection, Your Honor. Objection. Pagdating naman sa defense, objection naman yung abogado sa prosecutor. Bakit? Mga teknikalidad mo, kung hindi ka marunong, paano yan? Pwede mong gawin, sustain, kung ano-ano. Yun mga bagay na hindi kaya ni Gatchalian. Kaya, ito mga nagaganapan niya, nakakatawa-tawa. Pero anyway, sa susunod sa Monday, pangalawang yugto ng impeachment. Isasalang na po dyan yung pong Atty. Lopez. Ewan ko kung bakit kinuha nila ito. Hoy, mga kababayan! Kakain muna tayo, magpapaalam na muna ako sandali. Salamat po sa inyong pagtugay guys sa programang Diretsahan dito po sa ABN. Abangan nyo po ang susunod na mapoprograma. Muli po, pasalamatan natin ating mga sponsor. Naka-plus po dito sa ating screen. Siyempre, sa panguna ng aming General Manager, Sir G at Ma'am Shell. Siyempre, ang Daraga Home Depot. Maraming thank you po sa inyong lahat. Sa ngalan ni Kuya Jonathan, ako po si Master Polly na mamaalam. See you next week. Bye-bye. God bless. Ingat.
Mahalaga dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke Free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo, maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok katabo, parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby. Let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamot-tama. Alo pag-wine na nagana, lamot mamot-taba. Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stone namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Buy it safe, more, live. It's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, kaibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot.